Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng 1 Samuel, Kabanata 5, talata 1 hanggang 3. Dinala ang kaban sa templo ni Dagon. Mula sa Ebenezer, ang kaban ng Diyos ay dinala ng mga Filisteo sa Ashdod. Ipinasok nila ito sa templo ng kanilang Diyos na si Dagon at inilagay sa tabi nito. Kinaumagahan, nakita ng mga taga-Ashdod na nakasubsob ang rebulto ni Dagon sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh. Kaya binuhat nila ito at ibinalik sa dating lugar. Amen. Sa mapagpalang araw pong muli sa ating lahat, samahan niyo po ako muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa aklat ng Samuel, Kabanata 5, versikulo 4 hanggang 6. Nang magbalik sila kinabukasan, nakita nilang nakasubasub na naman si Dagon sa harap ng kaban. Ang ulo at mga kamay nito ay putol-putol at nagkalat sa may pintuan. Walang natirang buo kundi ang katawan. Ito ang dahilan kaya hanggang ngayon ang mga saserdote ni Dagon ay hindi tumutuntong sa pintuan ng templo nito. Ang mga Filisteo ay natadtad ng bukol bilang parusa ni Yahweh. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng unang Samuel, Kabanata 5, versikulo 7 hanggang 9 at ang sabi, nang makita ng mga taga-Ashdod ang nangyari, sinabi nila, hindi dapat manatili sa atin ang kahon ng Diyos ng Israel dahil pinarurusahan niya tayo at si Dagon sa ating Diyos. Kaya ipinatawag nila ang lahat ng pinuno ng mga Pilisteo at nagtanong, ano ang gagawin natin sa kahon ng Diyos ng Israel? Sumagot sila, dalhin ito sa Gat. Kaya dinala nila ang kahon ng Diyos ng Israel sa Gat. Pero nang dumating ito roon, pinarusahan din ng Panginoon ang mga tao sa lungsod na iyon. Labis na nagkagulo ang buong bayan dahil binigyan din sila ng Panginoon ng mga tumor, bata man o matanda. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of 1 Samuel chapter 5 verse 10 to 12. Sa gayoy kanilang pinadala ang kaban ng Diyos sa Ekron, at nangyari pagdating ng kaban ng Diyos sa Ekron, na ang mga Ekronita ay sumigaw na nagsasabi, kanilang dinala sa atin ang kaban ng Diyos ng Israel upang patayin tayo at ang ating bayan. Pinasuguan na nila magpipisan ang lahat ng pangulo ng mga Filisteo at kanilang sinabi, ipadala ninyo ang kaban ng Diyos ng Israel at ipabalik ninyo sa kanyang sariling dako upang huwag kaming patayin at ang aming bayan sapagkat nakaroon ng panglitong ikamamatay sa buong bayan ang kamay ng Diyos at totoong bumigat doon. At ang mga lalaking hindi namatay ay nasaktan ng mga bukol at ang daing ng bayan ay umabot sa langit. This is the word of God. Amen.